Okay, what's up? Nagbabalik po kinang ina niyo BRC. Yan, game. Ngayon, since na-boring ako, sasagot tayo o magtuturo ng double integration method sa structural theory. At ang topic, sinabi ko na nga kasasabi ko lang double integration method or tinatawag nating DI fucking M. So, ito yung pinakaunang shit. I mean, hindi siya pinakauna. Marami pang ano dito shear moment diagram, tapos Sackmaidic, joke lang, ah, shear moment diagram, tas SMD sa frames, medyo mahirap tong sa frames. So, susunod dito yung sa beams, yung mga deflection tas slopes sa beams naman, which is maraming method doon, pero pag-aaralan muna natin yan is yung pinakauna, yung DIM o yung tinatawag nating double integration method. So yung concept muna, lang terms no? Wala nang kwenta yun. Paliwanag ko na lang kung paano nangyayari ang mga, ano, basta yun, kailangan magaling ka lang sa calculus, tapos sa pag-moment. Let's say for example, meron tayong simply supported beam dito, no? Tapos may loading dito na 10 kilonewton. So, siyempre, maghahati yan. Say for example, meron tayo ditong 2.5, 2.5, and therefore 0 ay 0.5 tuloy. 5 to, tas 5. Ito, symmetrical eh. Alam niyo yan, kung di niyo yan alam, kupal kayo, taka kayo. Okay. So, sa double integration, yan yung maghahati ka dito sa pinakadulong part ng beam, which is, as in yung pinakadulong part. That means, itong support na to mawawala. Itong support dito. So, ang magiging itsura ng beam dyan is parang ganito. Putol siya. Tapos nandito yung 10. So, ang matitira na lang is si 5. Parang ganyan siya. Siyempre, kapag nagpuputol tayo ng mga, 'di ba, beams or mga sheets, magkakaroon yan ng moment. And at the same time, shear. Tapos, yung, ang tawag dito, stress. Stress ba yun? Tama, stress. So, magkakaroon ng mga ganyan, di ba? Ngayon, dito sa DIM, nakafocus tayo sa moment. Kapag nag-cut ka sa right, ang i-consider mo is yung left, which is ito. Kapag nag-consider ka ng left, ang lalabas dyan na moment is counterclockwise. That means lahat ng counterclockwise natin dito is magiging positive. So, kailangan mo mag-moment dito. Pag nag-moment ka dyan, kailangan nating i-moment yung mga sheets or should I say mga loads papunta dito. So, makakagawa ka ng equation. Pero, anong mangyari? Paano yung distance natin dito? So, yung distance natin dito, gagawin lang nating x yan. So, nakafocus yan sa x. Kasi, mag integrate tayo dito eh. Mag integrate ba? Hindi, ang tawag dito yung calculus 1, nakalimutan ko na. Ayan. Basta yun, mag-derivative. O, yun. Integrate o derivative? Integrate. Oh shit, nakalimutan ko na talaga. Basta yun, mag-integrate ka.
So, kapag nakagawa ka ng equation, mag-integrate ka. So, yun, ganun lang. Kung hindi nyo naintindihan, tanga kayo. So, bali yan yung magiging itsura niyan. Tapos, pag nag-cut ka naman dito sa left, tapos, ang i-consider mo is yung right. Tama. So, may lalabas dyan na moment. Excuse. 5, 10. Ang moment naman dyan is clockwise. So, lahat ng clockwise is positive. Tapos, yung distance mo dito is x. Diba? Sobrang simple. Ganun lang. Ngayon, since ang kinukuha natin dito sa beam is yung mga deflection, kung paano sila nagde-deform. So, ibig sabihin may distances tong mga to. Bawat points may distances. Babanggitin naman yan sa tanong. So, huwag kayo mag-alala. So, let's say for example, tinanong na, no? Tinanong na ng prof nyo, what is the deflection at midpoint? So, basically, sasalpak mo lang dun sa ginawa mong equation, which is yung x doon is magiging 2.5. Tapos, salpak mo, sa kalki mo, makukuha mo na. Maintindihan nyo kung mamaya kapag meron ng example. Okay. Sorry. Medyo may ginawa lang. So, yun. Ngayon, since ibalik ko nga yung plastic curve yan. Nakikita natin, di ba? Paano pag tinanong maximum deflection, yung pinaka-max na pinagkaanohan niya, ito masasabi mong pinaka-gitna yung maximum na ito kasi nasa gitna siya eh. So that means ang maximum yan is maximum distance niya is 2.5. Tapos, sasalpak mo lang, doon makukuha mo na yung maximum deflection. Pero what if meron pang lagyan natin ng load dito na 5? Tataka ka, paano makukuha yung maximum deflection? Madali lang yan. Since may magagawa tayong slope, tapos M, EI. Ito yung sinasabi nating moment na kapag nag-cut ka, gagawa ka ng equation. And next, of course, is Y prime EI. Ito yung kapag gumawa ka naman ng equation, ang makukuha mo is yung integrated nung equation mo dito. I-integrate mo siya. Ito yung gagawin nating slope. Sorry, slope to. Hindi to my moment. My bad. Slope yan. Next is deflection, which is YEI. Yung integrated naman nito, pre. So, ganun lang yun. So, since sinabi ko ang slope natin, ang pinapahanap is yung maximum. Kapag maximum point, di ba pinaka-maximum point ng ating elastic curve? Di ba ang tangent natin is straight? That means, there's no slope. So, ang gagawin natin sa slope is mag-equal to 0 ang slope natin dito. Therefore, ang matitira na lang is x. Shit, solve mo yan, Brad. Makukuha mo yung maximum fucking shit, bro. Location pa lang yun. So, let's say for example, nakuha natin dito is, since nandito, no? Bali nandito yan. Since simply supported, laging nasa gitna kasi yung maximum deflection. So, let's say for example, nasa ano siya? Nasa 2.47.
meters. Nasa ganyan lang naman yan. Or sabihin natin 2.37. Ganyan. Makukuha mo yung x dyan. Mali yung pinaglagyan. Pag solve mo yan, makukuha mo yung x, which is 2.37. Assumption lang yan ha. Mamaya malalaman nyo rin yan. So bago yan, di ba kapag nag integrate tayo, meron tayong nilalagay na plus c. So ito ang magiging boundary condition natin. Every integrating natin dito, every time na nag-integrate tayo dito, magkakaroon dito ng plus c, which is unang c yan. Pinag-aralan natin sa differential equation. X. Dito naman, brother. Siyempre, in-integrate mo to. Magkakaroon na naman ng plus C1 at plus C2. Therefore, meron kang dalawang C constant. Magkailangan mong kunin ito sa pamamagitan ng pag-zero ng isa sa mga to. Kailangan natin silang mapa-zero. Bakit? Shift solve ulit para makuha natin itong C1. Yung x doon, makukuha natin to sa mga points ng bawat beams natin. Tama? Okay, ngayon, tanong ko sa inyo, paano nyo mapapazero tong dalawa? Itong, ano dito, itong, tawag dito, itong slope dito, isa lang ang alam nating mag-zero dito, di ba? Which is yung maximum. Okay, so pwede to. Pero paano? Yung x natin, hindi natin alam kung nasaan yung maximum. Ibig sabihin, hindi natin mapapazero tong slope sa simply supported. Mapapazero lang natin tong slope. Mamaya ko sasabihin. Ngayon, ang kaya nating pag-zerohin dito is yung deflection. So, saan part? Sa supports. Bakit? May deflection ba dyan, pre? Tanong ko nga. Saan dyan yung deflection? Hindi yan bumaba, Brad. Puto yan. Zero ang deflection yan. Sa support ulit dito. Brother, imagine. Wala dyang deflection. So, zero yan. So, ang isasalpak mo sa bawat x nito is what? Yung location nila. Ay, sorry. Location nila. So, dito, ang location mo is 0. Dito, ang location mo is 5. Oh, salpak mo dito, Brad. 0 yung x mo, 0 yung deflection mo. O anong makukuha mo dyan, brother? 0, tapos 0x. O, I mean, sabihin natin nagkaroon tayo ng 2 dito. 2.56, nandyan yan, di ba? X, yung x natin, gawin natin 0. Therefore, cancel yan. Plus C1, may x pa dito Since C1x, di ba? Integration yan ng constant, magkakaroon ng x. Parang ganyan yun. So, ibig sabihin, mag-0 dito yung, mag-0 yung x dito, plus C2. So, natira si C2, therefore C2 is equals to 0. Meron na tayong C2. Ngayon, nasalpak mo ulit. 0 deflection. 2.5. Sa isang ano naman, support. Isalpak mo 5. Plus, ano yung C2 natin? Ay, C1 natin. 5. Plus, yung C2 natin na nakuha na natin, which is 0. Ngayon, shift solve mo, makukuha mo si C1. Ganun lang yun, pare. Diba? Napakadali. Putang ina yan. Kung hindi kayo kupal, brad, magigits na ako. Huwag natin burahin. So, basically, ganun lang yung concept dyan. Proceed na tayo sa sample problems. Siguro,
Mahirap kaagad yung prepare kong problem eh. So basically, mas maganda kung sagutan muna natin to. Hindi, next na agad tayo. Mahirap na agad. Boom. Okay, yan na. So ano tong AI? Nga pala, hindi ko nakuha yung ano, napaliwanag yung formula. Ito pala yun dito. Itong AI dito, ah, ibababa niyo yan mamaya kapag nakuha niyo na yung sagot. Basta, ganun yun. Alam niyo yan, malalaman niyo rin yan. So, kung naalala niyo, sa shear and moment diagram niyo, nag extend kayo, right? Oo nga pala, kinuha ko na yung reaction. Pang statics lang yan eh. Kapag di niyo alam ko yan, tangina, kupal kayo, mabobo kayo kapag ano. Legit, pag di niyo alam ko ano yung reaction ng mga tao, yung mga tangina, tangina, bobo, tangina yung mga tanga. Hindi ko alam kung paano kayo nakapasa sa statics. Di putang ina niyo, hindi niyo alam kumuha ng reaksyon mga kupal na bobo. Okay, game. Ayun, kinuha ko yung reaction dyan. So, sa ano, 'di ba, alam niyo naman na sa shear and moment diagram. No, it's not shear and moment diagram. Hindi ko alam kung may tinuro sa inyong nag-extend. But, yeah, yun nga. Sabi ko nga, 'di ba, kapag maghahati ka sa pinakadulo, so, ang pangit, no? Oh, bear with me, fuck you. Yan. So, dito, pre, mag-extend ka dito. Anong i-extend mo dyan, brother? Yung triangle. So, extend mo yung triangle mo dito, brother. Bakit? Bakit mo kailangan mag-extend, Brit? Puking ina, kasi nga, kailangan mong umutang dito. Tinatawag tayong utang bayad. So, kapag umutang ka dito, magbabayad ka naman dito sa baba. Mamaya yan. Extend muna natin. Ano muna natin to, no? Para medyo magandang shit natin. So, dito, 10 kilonewton. Alam natin dito, di ba? 10 kilonewton dito. Pero kung na isusulat, di ko sanay eh. Extend na rin natin, brother. Dito natin isulat na lang, di ba? Clean. Yan. Ngayon dito, brother, sinsinati natin dyan. Ano ang makukuha nating, should I say, dito? Anong makukuha nating height dyan? Putang ina, ratio in proportion, brother. 25, 3, tapos y, tapos 5. Ratio in proportion, kung di mo alam yan. Kung yan, ba't ka pa nag-engineer? Nagtataka ka, pre. Tatanungin kita, kung di mo alam yun, putang ina, paano ka nag-engineering? Paano ka nakapunta ng structural theory kung hindi ka marunong mag-Grecian proportion? Hakupal, hatanga. Kapag, ano naman tayo, ano naman ang talante? Kapag nagtadya nila, ang pauli na. Sir, ratio and proportion. Samahan niyo ako mag-solve. Solve tuloy. Mag-solve. X, tas ito, 3, 5 is equals to 25 over 3. So, makukuha mo yung x dyan, which is ilan? 125 over 3. Hindi, much better kung ano. Ah, tama ba? No, this is not 25, but this is 15. So, x over
5, 15 over 3. So this is 25 kilonewton meter. Itong height na to, ito, naka-minus yan sa 10, which is 15 lang yan. Itong height na to is 15. Pero itong height na to is 25. So gets nyo yan. Gets nyo yan. Posibleng hindi. Di ba naman ako kagay. Hindi tayo yun ah. Huwag nyo masyadong i-consider yung hati dito. Hinati ko lang yan. Since ito ang inutang natin. Since ito yung dinagdag natin. Trapezoid, di ba? Yun yung dinagdag natin. Ayan, magdadagdag din tayo sa baba. Ayan. Ang gagawin ko na lang, since para maging triangle to, kasi kapag ang ginawa ko is ito tapos ito, magta-triangle pa ako dito, so bali tatlo. So mas mabuti na lang kung hatiin ko na lang to, tapos pagsamahin ko tong dalawa, tapos itong isang triangle. So basically, magiging ganyan yung, since umutang ako, so pataas to ah. So magiging ganyan. So ilang height na ito? 'Di ba 25? Sinabi ko na kanina. So ito, ilan height na ito? Ah, ito ilan height na ito? 10. Basic, di ba? Napaka-easy. Ngayon, pre, gawa tayo ng copy na beam natin. I-copy natin itong beam natin dito. You know? Without these values. Ito na yung part na hinati na natin, brother. Oh, yun, makakauta ko eh. Ito na yung part na nakahati. Yan na yung magkakaroon tayo ng sinasabi ko kaninang X. Pare. Yan na yung may lalabas dito na moment, which is counterclockwise. Sana nakakasunod pa kayo, no? Ilagay na natin tong 10 dito. Since kahit ikat mo naman yan, wala naman yan eh. As in, consistent siya. Hindi naman kasi siya varying. So, ito lang ang problemahin natin dito. Itong triangle dito. Tapos itong triangle dito. So, basically, makukuha rin naman natin to dito ay kapag kinonsider natin tong triangle dito na malaki at kukunin yung height na to. Itong height lang ah. So, ratio in proportion lang yan, brother. Oh. So, bawat segment pare, magma-minus yan. Dito, ilan height nito? Ilan? Dito muna. Since pupunta tayo ng x, ito. Ilan height nito? X minus 2. Oh, itong buong x, minus mo sa 2. Ang nakuha mo, ito. Oh, tapos ito pa. Last segment na to. X minus 5. Alam kong nagigits nyo ako kasi kapag hindi talaga, mag-shift na kayo kung ano nagsasabi. Putang ina na. Joke lang, yamot. Kaya niyan. Ay, by the way, tanggalin nga natin to. Nakaka-distor ko. So, yun. Itong height ang kukunin natin at isasalpak natin dito mamaya. Dito. Isasalpak natin dyan. So, sa ano na ratio and proportion, dito meron tayo ditong pangit naman ng triangle na.
triangle. Ito yung i-consider nating maliit. Meron siyang 25, tapos yung kanyang is 3, di ba? Tapos, ito naman, hindi rin naman i-consider natin itong malaki dito. Tapos itong nakakat. Pero meron naman na kasing triangle dito eh. So, so ito namang malaki. Ito yung malaki. Ilan to? Yung height niya dito, I mean yung base niya dito, itong x minus 2, right? So, x minus 2, tas yung kanyang height is, i-consider natin y. So, y over x minus 2, ratio and proportion to guys. 25 over 3. Basically, y is equals to 25 over 3. Ilan yun? So, basically, 25 over 3 lang rin siya. Tapos, ilagay mo na ng x minus 2. Oh. Diba? Ganyan, napaka-easy. Putang. Okay. Ito naman, itong triangle dito. Kunin natin yung height niya dito. So, consider natin itong maliit. Meron tayong x minus 5y. Tapos yung malaki, ito. Walang height. Walang height yan. 10 plus 2. Eh, tubo ako. 10 over 2. Ito, 10 yan, no? 10 tapos 2. So, basically, 5. X minus 5. Oh, yan. Diba napakadali? Oh, hindi na lang kulang. Wala na. So, basically, ano na tayo? Tawag dito, gawa na tayo ng equation, no? Boom. So, sinasabi ko sa inyo, moment equation is equals to y, sorry, double integration, double prime, ei. Itong ei, i-divide both sides natin to mamaya para makuha natin yung deflection. Kasi yung deflection is equals to y. At yung slope is equals to y prime. So, sinusulat ko lang yan para malaman yung equal sila. So, mas maganda para hindi kayo malito, wag nyo na lang sila isulat. Since naka-equals ka dyan sa EI, kapag nakuha mo na yung sagot mo dito mamaya, i-divide both sides mo sa EI. Therefore, makukuha mo yung values ng y prime at y. Well, sinabi ko nga, yung y prime is equals to slope and yung y is equals to deflection. So, kung ano yung nakuha mong value sa y, yun na yung deflection. Kung ano yung nakuha mong value sa y prime, yun na yung slope. Itong moment dito, ano lang to, for use, gloves, itong y prime I mean, itong moment dito, ito yung paggawa mo ng equation dito sa beam. So, gawa na tayo. Yun nga, moment, itong moment dito, transpose na natin sa kabila. Gets nyo? Di ba sabi ko kanina lahat ng moment kapag nag-cut ka dito is lahat ng counterclockwise is positive. O, gawa ka ng equation. 0 is equals to moment na negative. I mean positive na counterclockwise, which is ito yan. Tapos ang gawin mo, isalpak mo lahat ng counterclockwise dito. I mean clockwise. Let's say itong 112.5 negative. Multiply yung kanyang distance, which is yung moment arm, x. And so on, kamo no? And so on. Okay, may nakalimutan ako. This is 1 meter and this is 1 meter. So basically, this is
x minus 1. Okay. Tapos ito, pag pinapunta mo dito, plus kasi counterclockwise siya. So, 40 x minus 1. O, di ba? Gets nyo ko? Gets nyo ko? So, pag transpose mo tong transpose mo lahat ng equation na nagawa mo, anong mangyayari? Edi ang mangyayari lahat ng clockwise, naging positive. Ngayon, gano'n na lang ang gagawin natin. Di ba? Gets nyo ko? Kumbaga yung moment dito, iniwan natin dito sa equals dito, tapos lahat ng nagawa nating equation, nilipat natin, nag-transpose. Therefore, lahat ng clockwise naging positive. Gets nyo? Gets nyo na yun. Ano rin kayo dyan, masasanay rin kayo. Pero sana, kapag umpisa pa lang kasi dapat nasasanay na kayo o naiintindihan nyo na ako. Kasi isa yun sa napaka-importanting shit sa buong mundo. Okay, gawa na tayo ng equation, no? Game? Game. King. Harapan. Kasi magulo ka pa. Ulit na. Okay, 112. Sabi ko, clockwise yan. Therefore, positive siya. 112.5x. Ito yung moment arm niya, di ba? Papunta dito sa point na to. Ngayon, si moment. Ngayon, paano si moment? Don't worry. Yung x niya, naka-raise to 0 muna. Para lang siyang moment na parang sinalpak mo lang dyan na constant. So, kapag dinerevat ay ini-integrate mo yan, magkakaroon yan ng x later. Later pa yan. Don't worry, dadaan tayo dyan. So, since this is counterclockwise, negative 255, lagyan natin ng x raised to 0 para hindi natin makalimutan mamaya. Tama? Putang ina mo, tama. Ngayon, salpak natin si 40 kilonewton, naka-negative din. Ang gagawin natin, instead of bracket, gawin natin yung parang ang tawag dito? Greater than or at less than. Kasi pagkuha natin ng maximum deflection mamaya is i-cancel natin kung hindi siya umabot doon sa distance ng sheet natin. Huwag kayong magalala, pupunta tayo dyan. So, x minus 1. Next is itong i-consider nating malaking, wait lang, baguhin natin yung kulay. Itong in-extend nating rectangle. Yan. Okay? Good shit. Puking kang ina mo. Negative rin yan. Ina. So, ina. So, yun, negative yan. Base, tas yung height natin na x. Tas yung moment arm niya na x, half. Pare. Alam niyo yan. Mga kupal. So, basically, i-simplify na natin kaagad. Gawin nating 5x squared. Negative 5x squared. Ngayon, consider natin tong triangle dito. Negative din siya, di ba? Ngayon, ano yung equation niya? Is height natin na, 0.5. Tapos yung base natin na 25/3 x minus 2. Tapos L third, x minus 2/3. So, i-simplify natin yan. Medyo mahirap i-simplify yan, but alam kong kaya mo rin yan. 25/3. 25/6, gawin na lang natin ganon. 25/6.
Sorry, ulit. I-multiply natin sa 1/3 pa pala. So basically, 25/18. 25/18 na naka x minus 2 squared. Tama. Ganyan lang yun. Ngayon, isunod natin. Sino? Yung itong dalawa. Bali naka x minus 5 na sila. Medyo mahirapan na tayo dito pero kaya pa naman. Ilagay na lang natin dito sa baba no para hindi tayo mag-zoom out since masyado nang lumiliit yung sulat natin kapag nag-zoom out. So yun dito 25/18. So dito tayo sa isang maliit na rectangle which is yung dinagdag natin. Which is ang ikot niyan is clockwise. So therefore positive 10. Oh, why 10? It's 25 though. Sorry, it's 25. It's 25. But 10. Ang kupal naman. It's 25 ah. 25 ah. 25. Sorry talaga. Wait, it seems like may mali ako sa ratio and proportion dito no. Wait, check ko yung ratio and proportion natin. X minus 2, right? So pag nag-ratio and proportion ako dyan, 15 over, oh my. This is 15 pa lang kanina. So malito. So babaguhin natin. Sorry, correction lang. Correction. Sorry. Ako pala hindi marunong mag-ratio and proportion, no? Pasensya na ako. So this is 5. So sa triangle pala kanina, hindi ito 25, that's 15. Kasi ito ang kinonsider nating maliit na triangle. Therefore, naka-minus siya. Oh my. Sorry. So 0.5 5 x minus 2. Mali rin naman yung equation natin kanina eh. So basically, ilang ulitin natin? 5, ganyanin natin bracket. 5 x minus 2 x minus 2 x minus 2 over 3. So basically, 0.5 times 5, 2.5 over 3. Magiging 56x cube. Ito ang magiging 5, 6 x minus 2 cube. So next, this is 25. Yan, okay naman na. Ayos na ang lahat. 25 na naka-plus. Tanggalin natin yung bracket. 25. Tapos, x minus 5. Yeah, x minus 5. Tapos, x minus 5 half. 25 over 2, 3.5 x raised to 2.
So, ito yung simplified sheet niya. 12.5 x minus 5 raised to 2. Plus positive ulit yan. 1/2. 5. Si bracket natin para hindi masyadong nakakalito. X minus 5. X minus 5. X minus 5 over, di ba, kailangan trabaho lang talaga dito eh. So, kapag sinimplify mo to, same lang to dito, right? Pero naka x minus 5. Sounds crazy. Kailangan, isusolve ko lang. 2.5 over 3. 5/6. Yun lang talaga. So, 5/6. Oh shit. X minus 5 raised to 3. Fucking shit, bro. X minus 5 raised to 3. Ngayon, dito na tayo sa slope. So, y prime, ei. So, itong slope dito, yung integration lang netong nagawa nating equation. Okay, so madali lang to. Integrate mo to, integrate mo to, integrate mo to, and so on. So, paano ba yan? Integrate na natin with simplified sheet para hindi tayo mahirapan. So, 56.25 x squared minus 255x. Since 0 yan, x na lang ngayon. Tapos minus 20 x minus 1 raised to 2 squared. Tapos ito, 5/3 x cubed. Tapos 6 times 4, 24. 5 over 24. Yeah, 5 over 24 lang din siya. So minus 5 over 24 x minus 2 raised to 4 plus 12 over 3. Let's see kung full number siya. Hindi siya whole number, so as is lang muna yan. 12.5 over 3 x minus 5 raised to 3 plus 6, 12, 18, 24. 6, 12, 18, 24. Yeah, 24. 5 over 24 x minus 5 raised to 4 plus C1. Boundary condition. Okay, deflection naman. Y, EI. 6.5 over 3. 18.75. So far, whole number pa siya. So, isulat na lang natin. X cubed minus 355 over 2. 127.5 x squared. So, 20 over 3. Basically, hindi na siya whole number. So, gawin natin fraction. X minus 1 is to 3. Tapos ito, magiging 12. 5 over 12x is to 4 minus 5 times 24.
120. 5 over 120 is equals to 1 over 24. X, oh shit, 2 raised to 5. This is 24. Ang pangit eh. You know, plus 12.5 over 12. Uh, 25 over 24. Double check na natin yung integration natin. So far, so good. Bang, bang, bang. 5 over 3. 6 to 24. 12.5 over 3. Yes. 12.5. 4, 8, 12. 12.5 over 12. 25 over 24. X minus 5 raised to 4 plus 1 over 24. X minus 5 raised to 5 plus C1X. In-integrate natin ito, magkakaroon ng X plus yung C2. Ngayon, ang kukunin natin is itong boundary condition or should I say yung ating mga constant. Dali lang to, since I mean, cantilever beam to. Sa cantilever beam pare, alam natin na kapag ang deflection niyan is nandito, nasa dulo yung maximum deflection niyan. So, ang elastic curve niyan is ganyan. Ang elastic curve ng cantilever beam is straight dito. Therefore, kapag tinignan mo yung slope dito, 0. And at the same time, 0 rin yung kanyang deflection. Therefore, sa cantilever beam, ang deflection natin at ang slope is equal to 0. Therefore, makukuha natin yung C1, C2. So, ano bang distance para makuha natin yung zero slope? 'Di ba 0? 0 naman yan eh. So, kapag nag-0 dyan, 0 tong slope, 0 mo lahat ng x, pare. Oh, salpak mo lahat ng 0 sa x. Yan ang makukuha mo. C1. So, C1 is equals to 0. Ngayon, since nakuha natin yung isang constant, ito naman, since deflection ang hinahanap, ay ang 0 naman ang deflection. Salpak mo 0. Saan ba yung support na deflection is 0? Sa 0 din yung distance niya, di ba? Therefore, yung x natin is equals to 0. So, lahat isalpak mo dyan, 0, 0. Anong matitira? C2. So, C2 is also equals to 0. Since ito ay simply supported, cantilever beam, masasabi nating madali lang kumuha ng boundary condition. Kasi yung support natin, nandito lang. 0 yung distances. Since ang slope at deflection yan is 0, therefore 0 lahat. So, what if hindi siya simply supported beam? Ganyan. O, paano yan? Let's say mayroon tayong distances dito. 3 plus 2. O, di unknown yung C1 plus C2 mo dyan. Di ba? Don't worry, madali lang yan. Ang mangyayari dyan, to equations, to unknowns. Solve lang yan.
Di ba? Ano lang yun, pre? So yun, mabilis na lang to. Patapos na kasi ito eh. So yun, yung part 2 natin. Nakuha natin C1 boundary. C1, C2, which is 0, right? Ngayon, ang pinapahanap is yung deflection sa D. Si Kansi, nakita natin D. Saan ba yung pwesto ng D? Ilan yan? 2, 3, 4, 5, 6, 7. So that means yung x natin is equals to 7. So yun lang yun. Ito yung deflection natin, di ba? So yun yung gagamitin natin. Dito natin isasalpak yung deflection natin. I mean yung x. Which is yung x, yung 7. May game. So yun, cancel nyo. Palitan nyo yung 7. Palitan nyo yung 7. Palitan nyo yung 7. Palitan nyo yung 7. Palitan nyo ng 7. Palitan nyo ng 7. Palitan nyo ng 7. 0 na pala itong dalawa eh. So yun, plug and play. So yan, nasolve ko na yan. Ang nakuha natin sa deflection is negative 2368.875. Ang unit niyan is kilonewton cubic meter. So, i-divide both sides natin by EI over EI. Since yung EI natin is constant, yan na yung sagot. Ngayon, next, sa C. Ilan yung distance ng C? 5 meters, pare. Ito, slope ng C ang hinahanap. Therefore, ito, slope. Dito natin isasalpak. So, palitan mo ng 5, palitan mo ng 5, palitan mo ng 5, palitan mo ng 5, palitan mo ng 5. Ito, 5 minus 5, 0. Therefore, kahit wag mo nang isalpak sa kalki 2. 5 minus 5 is equals to 0. Wag mo nang isalpak sa kalki. So, what if 4 dyan? 4 rin ito. Isasalpak ko pa ba sa kalki? Hindi na pwede. Basta kapag ka 0 to negative value, negative infinity, magzi-zero na to. Huwag nyo nang isasalpak. Basta zero pababa, huwag nyo na isasalpak yan guys. So, nung solve natin, di pa na-solve to eh. 56.25 times 5 squared minus 2555 times 2 4 squared minus 5 minus 5 over 24 3 raised to 4. So, ang sagot dyan is 413.9583. So, ito slope sa D. I mean, deflection sa D. Tapos slope sa C. Negative 413.9583 kilonewton square meter EI. So, yan. Basic lang, di ba? Yan ang kadali. Dito ka lang nahirapan. So, yan. Kapag nakagawa ka ng equation, ano ba? May pinapanganak ka. Slope sa D, deflection sa B, slope sa B, deflection sa C, lahat yan makukuha mo basta may distance. Isalpak mo lang lahat dito sa equation na nagawa mo. Tapos ang laban. Okay, next. Ito, yung deflection lang hahanapin.
Okay, same concept. Extend. Bang. Extend ka ulit. So, ilang value nito? 10 meters. X. So, ang hinahanap dito, maximum. Since simply supported, napaka-basic. Ito, x minus 2. May load ba dito? Wala naman. So, ito, x minus 25. Oh, 25. 4. Sorry. Tapos ito, x minus 2, 3, 4, 5, 6. X minus 6. Tama ba? 6 or 8. 2, 3, 2, 4, 6, 8. Ba't meron to? Saan to galing? Hindi naman ito. Wala namang load. So yan, yun lang yun. Nag-extend tayo ng 10 kilonewton. Umiram lang tayo. Ganun lang yun. Ito no need na kasi ito. Tanggalin natin para hindi nakaka-disturb. Yun. So wala tayong na equation. Basic. M is equals to y double prime EI is equals to 32.5 clockwise x. Yan. Minus 10. Base natin na x minus 2. X minus 2 over 2. So basically 5x minus 2 raised to 2 lang yan. Minus 25 x minus 4. Tapos yung moment na clockwise plus 15x, sorry, x minus 6 raised to 0. Tapos itong maliit dito. Ba't di niya nilagyan ng distance dito? Baka siguro 1 to. 1 yan. So basically, x minus 7. Ay, I guess, siguro pwede ditong mag-cut. I don't really know. Not really a fan. Since hindi naman ako fan yan, brother. Yeah. 0 ay 1 yan, 1. So next, i-zoom out na lang natin. Plus, same lang. 5x minus 7 raised to 2. Same lang yan dito. Slope, y prime, ei. 32, 5x over 25 x squared minus 5 over 3 x minus 2 cube.
Bibilisan lang natin para mabilis tayo. 25/2 meron yan mas maganda kung ganun. 2.5 x minus 4 squared. Yun naman, pwede. Wala. So, 15x minus 6 raised to 1 na yan. Same as dito. 5/3 x minus 7 plus c1. Inflection. YEI 16.25/3. Since yan hindi na siya magandang tignan, i-over 3 na lang natin siya. X cubed minus 4, 8, 12, 5/12 x minus 2 raised to 4 minus 5/3 na lang rin natin to. X minus 4 raised to 3 plus 15/2 7.5 x minus 6 raised to 2. Ba yan? Nagpalaki pa tayo ng equation. Oopsie, bakit eh? Ang liit na tuloy. Kita niyo pa ba? Kita niyo pa naman to, no? Kaya di naman na kasi yan importante. Ito ng equation ang importante dito. Plus, oopsie, nakalimutan ko tong cube dito. Almost. So, same lang dito. 5/4, 8, 12 x minus 7 raised to 4 for 8, 12 plus c1x plus c2. Yan, easy lang. Madali na lang, no? Salpak natin since ang deflection sa support 1 is 0, wala namang deflection dyan. X natin, location niya is also 0. Therefore, cancel mo 0. Wala na x natin, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So, ibig sabihin, C2 is equals to 0. Ngayon, sa ruler, x mo, deflection mo 0, x mo is 8. Salpak mo dito 0, salpak mo dito 8, 8, 8, 8, 8, 8. Shift solve, may makukuha ka dyan. Try natin shift solve, samahan niyo ko. 16.25/3. Sana umabot sa kalbi ko to, no? 8 minus 2, 6 raised to 4. 12.5/3. 4 cube plus 7.2 squared plus 5/12
1 raised to 4. So basically 5/12 lang rin yan. Plus 8x plus 0. Makukuha natin siya. Tagal mag-shift solve. Kaya check natin kung tama tayo sa C1. 249.6354. Negative yan ha. 6354. Ngayon brother, ito na yung sinasabi ko. Since yung deflection ang hanapin natin, sa elastic curve natin, ang slope natin dyan is 0 sa maximum. Ibig sabihin yan, ika-cancel natin dito gagawin natin 0 at isi-shift solve natin. So, copy mo. Ay, shit. Copy 100, gawin mong 0 natin dito. Gawin mong 0. Therefore, ang natira is si x. Tapos yung C2 natin is 0. Don't worry, mayroon tayong C1 negative 249.6354. Ngayon, ang magiging limit natin dito is trial and error. Hahanapin natin kung nasaan yung limit natin. Ang limit natin is per segment. So, 0, x to 2. Ibig mong sabihin per segment yan, dito na lang. Sige. Is, every segment, ito trial and error natin kung nasaan dyan ang maximum. Since simply supported, I think nandito ang maximum. Which is, ang limit niyan, 3 to 4. So, itatry muna natin itong limit na 0 to 2. Kapag ang nakuha nating x dito is greater than 2, ang nakuha natin is 2.5. Ibig sabihin, mali na yun. Wala tayo sa limit, wala tayo sa segment na ganyan. So, let's say, ang nakuha natin dito is negative 0.1. Greater than 0 yon. Ibig sabihin, mali tayo. So, kung ang lumabas naman is 1, ibig sabihin, tama tayo. Kasi, siya ay greater than 0, tapos less than 2. Okay? Since ako, alam ko naman nang wala nang lalabas dito na tawag dito, wala nang lalabas dito na 0, tamang x kasi nasa gitna dyan yung maximum. Promise. Nandito banda. Hinuhulaan ko lang. Maybe nandito siya sa segment na to o sa segment na to. Hindi natin alam. So, itatry natin dito sa segment na itong dalawa mamaya. Hindi ko pa ito nasagutan. So, wala tayong alam. Since ang limit natin is 0 to 2, therefore, dapat ang sagot natin dito is 0.1 to 1.9. So, ngayon, sinabi ko kanina, di ba dapat hindi nagne-negative ang mga dito, x, kapag naka-bracket.
Or should I say nakaganyan? Kapag nakaganyan pre, ibig sabihin hindi dapat mag-negative or hindi dapat siya mag-zero. So, ibig sabihin, kapag ang limit natin is nandito lang, okay. So, let's say 1.9 minus 2, anong sagot dyan? Di ba negative yan? 0.1. Ibig sabihin, cancel ito. Zero siya. And at the same time, ito rin, ito. So, basically, zero lahat. Ibig sabihin yan, Brad, ito lang ang magiging pag-shift solve mo. So, i-shift solve nyo yan, makukuha nating x. Try nyo, hindi yan lalabas. 249.6354. Shift solve, 3.1994. Ay, 3.91 pala. 929. 9194 meters. Ibig sabihin, mali yan. Kasi lumagpas tayo sa x. Nag-greater than to siya. So, ibig sabihin, mali. So, next segment tayo. Adjust na natin yung segment natin. From 3 to 4. Bakit yan? Ito kasi 0 to 2. Tapos itong segment na to, 2 to 3. Tapos itong segment na to, 3 to 4. Nagigets na naman ako dyan siguro na. Okay, copy natin yung equation natin kanina. Ayan. Cancel natin itong 0. Ayan nga, itong limit natin is 3.1 hanggang 3.9. So, ibig sabihin, ito, goods. Ito, hindi na. So, basically, 0 yan. Basically, 0 rin to. Basically, 0 rin to. At ito ay negative 249.6354. Let's see kung ilan ang lalabas na x natin dito. Itong x minus 2 dito is kasali. Kasi 3.1 minus 2, goods siya, positive. 3.9 minus 2, goods rin siya, positive. Hindi siya nag-zero or hindi siya nag-negative. So, isalpak mo dito yung x. I mean, i-shift solve mo lang yan. Yun lang yun, brother. Yan, i-shift solve nyo na lang. Pag inayos ko to. I think hindi ito lalabas. Kasi mas may moment kasi sa gitna. So, I think nasa segment 4 to 5, I guess. Yeah, hindi siya lumabas. Ang nakuha kong sagot is 4.0269 meters. Mali siya. That means ang segment natin is nasa 4 to 6. 4, 6. Copy. Mhm. Cancel mo to pre. 0. So, ang limit natin dito is 4.1 to 5.9. So, ano ba yung hindi magne-negative? Ito magne-negative to. So, basically, cancel tong dalawa. Tapos, ito gawin natin negative 249.6354. So, basically, shift solve, makukuha natin yung x dito. Nga pala, kapag may nakikita kayong mataas na value ng x, ibig sabihin tatlo rin yung x dyan. x1, x2, x3.
So basically, mag-shift solve lang kayo ng mag-shift solve. Kung ang nakuha nyo sa x1 is negative 0 point something, huwag kayong susuko. Kasi meron pa yung x2. Maybe sa x2 makuha nyo is, ano, ah, 3. O ibig sabihin, mali pa rin. So dito, what if sa x3 nakuha nyo na is 4.5? Ibig sabihin, tama na. Huwag kayong susuko. Di porket nagkamali kayo ng shift solve dito, mali na agad. Mag-set kayo ng value na malapit dito sa limit natin. Kasi for example, pag nag-set ka ng limit dito, sa pinag-solvean mo, mag-set ka ng limit na, di ba sasabihin niya, solve for x. Solve for x. Sabihin niya solve for x. Di ba sasabihin niya mag-input ka ng numbers dito. Ang input mong numbers palagi, 4, 5, 6, 4.1, 5.5, 6 point something, basta between these sheets. Therefore, makukuha mo yan. Okay. So, yun. Salpak na natin. I think makukuha na natin to. 5 to x minus 2 raised to 3 instead of 5 x minus 4 squared minus 249.6354. Should solve. Makuha ko na. 4.027. 0 meters. Copy this shit. C2 natin is 0. C1 natin is negative 249.6354 x. Makukuha natin yung deflection dito. Gawin mo tong salpak, salpak, salpak. Dito, 0 na since magne-negative siya. 4 minus 6, negative 2, therefore x. Dito pwede pa, 4.02 minus 4, meron pang natitirang 0 at meron pang 0.02. Positive pa yan, possible. This is x. Tapos, ito, salpak na lang. Calc nyo lang yan. 16.25 over 3x cubed minus 5 over 12 x minus 2 is to 4 minus 12.5 over 3 x minus 4 raised to 3 minus 249.635 x. Ikalok mo 7 kilonewton cubic meter over 50,000 kN cubic. Ay, basically, divide mo lang cancel, 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 cancel. Okay po. Negative 0.01317
meters times 1 m, 1000 mm. 13.1716 milliliters. Ayun lang. Yeah, basic. Easy. Yan lang. Tapos na. Easiest. Yan lang. Nice game. Siguro next, magbibigay ako yung nasa gitna yung isang support para sa boundary condition naman is mahirap. Since nabigay ko na yung concept ng maximum and yung extension. Ito, dalawa in-extend ko dito eh. Itong box tuloy. Itong rectangle, in-extend ko papunta dito at itong triangle, in-extend ko pataas. At ginawan ko na lang siya ng paraan para mas maging isa lang yung ano natin. Pwede rin naman magdagdag ka na lang dito ng isa pa. Tapos tanggalin mo to. Therefore, isang buong rectangle to. Tapos rectangle. Ang problema dyan, magkakaroon ka ng triangle dito. Pero at least, yung triangle mo dito, 15. Wala nang ratio in proportion. So, yun lang guys. Next time, magre-prepare pa ako. Last problem. Then, sunod tayo sa isang method na MAM or moment area method. So, yun lang guys. Thank you.